Sinalang na nga po muna namin yung mga biniak na niyog at pagkatapos nun ay kakain na nga din muna kami at bali ang ulam nga po namin ay ginisang papaya na may halong sardinas. Sobrang nagustuhan ko nga tong luto ni Ate LB na to kasi napakasarap nga. Bago nga kami bumaba ng bundok ay napakain pa nga ako dyan. Siyempre pagpipray muna natin para naman maging kalakasan ng katawan natin ito. Masarap talaga kumain sa bundok kahit simple lang ang ulam, lalo na green na green yung natatanaw natin sa paligid natin. Habang kumakain nga kami dito nila Angel, etong si Ate LB ay nagkakayas nga dito ng walis. Nung makapahindag kami pagtapos kumain, nagpahinga naman kami at humiga lang din ako dito saglit. Pansin nyo, habang nakatingin ako sa kalangitan, parang ang lalim ng iniisip ko. Talagang malalim dahil iniisip ko ang mga susunod na hakbang ko para kina Angel at kay Angelica. Nakita ko kasi yung hirap ng buhay nila noon na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin nila. Habang nagpapahinga kami, ito namang papa nila nanguha ng panggatong para sa lulutuin naming niyog para maging kopra. Maya-maya bumaba na rin kami agad dito sa bandang pababa dahil marami pa kaming naiwan dito na kailangan tapasan. Parehas lang ng proseso sa ginawa namin nung una. Si Angel ang taga-alis sa buhig, si Angelica naman ang taga-biyak, at si Albert naman ang taga-hakot at ako naman ang taga-tapas. Mga alas 3 na din to ng hapon kaya makulimlim na din nung mga oras na yan. Kaya minadali na rin namin natapasan yung mga natirang niyog dito sa parteng pababa. Akala namin kanina matatapos nga namin lahat na balatan dito kaso hindi nga namin kinaya. Inabot na nga rin kami ng alauna bago kami umahon para kumain ng pananghalian. Hindi rin madali ang pagtatapos ng niyog, lalo na nga kung matsambahan natin yung makunat ang balat. Ako, pag natsambahan mo talaga yung puro makunat ang balat, siguradong laptos talaga mga kamay mo. Ako nga halos iilan lang din yung nabalatan kong makunat pero naglaptos-laptos nga yung kamay ko. Hindi rin nagtagal, nabalatan ko rin lahat nung nakaipon dito sa parteng pababa at ayan, hahakutin na nga rin namin pataas papunta sa koprahan. Mag-aalas 5 na rin nung mga oras na to at pagkaahon nga namin dito sa koprahan, isinalang na din namin lahat ng biniyak na niyog. Hindi nga po pala namin naluto lahat hanggang ibabaw. Kaya ang mangyayari, iiwan nga po muna namin dito yung nakasalang na biniyak na niyog tapos bukas babalik sila para lutuin. Eto nga, pababa na kami papunta sa baryo. Alam niyo po, para sa aming mga umaahon sa matataas na bundok, ito yung pinakamasaya, yung pababahan na kami. Siyempre, pabalik na kami sa baryo, iiwan na namin yung mabigat na trabaho dito sa bundok. Makakapagpahinga na ulit. Hindi rin madali ang sakripisyo, no? Lalo na pag malayo nga yung bundok, napakahirap magbaba ng produkto. Papalarin lang talaga ako sa pagbablog ko na to. Talagang pangarap ko makabili ng malawak na niyugan sa patag. Para yung mga kapamilya ko na katulad ng sitwasyon ng buhay nila Ate LB, sila na lang ang gagawin kong tagabantay sa mga mabibili kong niyugan. At least doon patag at hindi na sila mahihirapan. Pwede na ngang sasakyan ang magbuhat at hindi na sila. Lalo na at magsisenior na din pala yung papa nila Angel. At madalas din inaatake ng high blood niya. Hindi magtatagal ay hindi niya nakakayanin umahon sa mataas na bundok katulad nito. At least sa patag magkakapera pa rin sila kahit hindi na sila umahon sa mataas na bundok. Tignan nyo to, doon pa nga kami uuwi sa baryo na yon. Noong mga oras nga na ito ay nakarating na rin kami dito sa nadaanan naming sapa. Bali patag na nga ito kaya hindi na rin kami mahihirapan pababa at tuminto nga muna kami dito para magugas ng paa at mga kamay. Syempre para pagdating namin sa baryo malinis kami tignan at hindi putikan ng mga paa at kamay namin. Nagmantsa din pala yung mga katas ng hilaw na bunot sa kamay ko kaya ayan kinukuskus ko nga ng bato para matanggal. Pero mahirap tanggalin kaya hindi ko rin matanggal lahat. Uwi ko na nga lang sa kubo, susubukan ko ngang pahidan ng katas ng kalamansi baka sakaling matanggal. Nga rin yung paa ko ay namantsa-mantsahan din kaya ayan kinukuskus ko nga rin ng bato. Naalala ko lang dati nung nakatira kami sa bundok, pinaghihilod ko nga sa katawan ko ay bato. Pili nga ako nung matalas at yun nga yung nakakatanggal ng libag. Talagang laki ka sa bundok, matututunan mong maging maparaan. Syempre sa bundok, hindi naman doon lahat kumpleto ang kagamitan. Halimbawa na lang, pagkakain kayo at kulang yung plato, pwede kang gumamit ng kahit anong dahon na pwede mong kainan o kaya naman pinagkainan mo ng buko. Ginabi na nga rin kami bago kami nakauwi at pagdating nga namin dito sa bahay nila, nagluto pala ng pansit at sopa silin kaya ayan sinandukan nga ako ni Ate LB para makakain nga ako bago kami umalis. Ang dami nga sinandok ni Ate LB sa akin na pansit kaya hindi ko nga yan naubos. Sayang naman, masarap pa naman yung luto nila. Hindi ko kasi kaya kumain ng marami lalo na pag pagod ako. Ay salamat, panibagong hamon na naman sa buhay ang nalampasan namin sa buong maghapon na to. Kaya Lord, maraming salamat po talaga sa kalakasan, sa karunungan at syempre sa mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob at higit sa lahat sa pagkakataon na makatulong kami sa mga dapat tulungan. Natapos nga namin kumain, eto at nakagayak na nga si Angelica at sasama na nga siya sa amin. Salamat din Lord dahil niloob mo na makasama din namin ni Angel si Angelica sa kubo para makapag-aral sila pareho. Syempre bilang ina, masakit na mawalay sa anak kaya ayan di mapigilan ni Ate LB ang kanyang luha. Pero ganun talaga
kailangan natin minsan magsakripisyo para sa mas ikakabuti natin o ng mga anak natin. Syempre sa ngayon, mahirap at masakit dahil sa umpisa pa lang yan. Ako man din, alam kong mahirapan ako sa desisyon ko na to at sa mga susunod namin hakbangs para sa pag-aaral ni Angel at ni Angelica. Pero para sa kanila, sa mga pangarap namin, para sa pamilya namin, ay kakayanin ko. Hanggang dito na lang po muna ang video namin. Abangan nyo na lang po ang mga susunod namin video nila Angel at Angelica. Huwag niyo po kalimutan na i-share ang video namin. Malaking tulong na po iyon.